ang mga Pilipino. Ano? Alam niyo kung bakit? Kasi ito pong budget for 2025 ngayong taon na pinirmahan ng Pangulo noong December 30 bago matapos ang 2024. Talagang may bumabatikos pa rin. Pero ito po yung magandang balita, mga kaibigan. Yung Senate President Chis Escudero, ikinatuwa niya yung ginawa ng ating Pangulo. Na ibinito yung halos ilang ba? 179 billion o 195 billion. So kung magkaano man yan, mayroong ibinito. Ginamit ng Pangulo ang kanyang veto power. Tinanggal yung mga hindi masyadong mahalaga at sa tingin niya, isiningit lang ng ilang mga politiko. Pero si Senate President Escudero, nakasama dun sa Bicameral Conference Committee bilang Senate President, katuwang niya si Speaker sa side ng Kongreso, ay pumabor dun sa desisyon ng Pangulo na ibito ang mga isiningit na budget kahit na galing sa kanyang mga kalyado. Actually, identify galing pala sa Kongreso. Nadulas na sa pagsalita si dating Chief Justice, now Executive Secretary Lucas Bersamin. Noong after pirmahan ng Pangulo noong December 30, humarap siya sa press conference, tinanong ng mga Malacanang reporter, si Secretary Amina Pangandaman, sino ba ang nagsingit? Mayroong insertion sa budget. Sabi niya, huwag na nating banggitin yan. Pero ang sumagot, na maaaring sinadya o hindi sinasadya, si Secretary Bersamin, galing sa Kongreso. Ayan. Yan din siguro ang isa sa dahilan kung bakit natuwa o hindi tumututol at pinaburan pa ng Senate President ang pagbito at pagpirma ng Pangulo sa 2025 budget. Kaya ngayon, meron na tayong budget. Hindi na nagkaroon ng reenacted budget. Ang ganda. Kasi alam ng ilang mga senador at alam ng Senate President na yung mga isiningit na bilyon-bilyon na yan ay galing sa Kongreso. Hindi lahat galing sa Senado. Kung meron man, mas malaki. Lalo na yung AKAP, yung ayuda sa kapuspalad na mahihirap. Yun ay project ng mga congressman at ng speaker. Okay? Na ngayon, ang ginawa ng gobyerno ni Pangulong Marcos doon sa kanyang veto power ay ang Department of DSWD na ang mga ngasiwa nito. Kasi nung araw, nakaraang taon, redundant eh. Meron ng ayuda ang DSWD, meron pa rin ayuda ang Speaker at ng Kongreso. So, binago yun. Pati yung 26 billion sa Department of Public Works and Highway, kasama sa inalis, dinilit, binito ng Pangulo. Pero yun ay singit ng mga politiko. Ayan, ang galing, di ba? Actually, yung mga economic manager ay talagang bumilib kay Pangulong Marcos sa talino kung paano i-manage yung ganong sitwasyon. Napakabigat po ng ganong klaseng sitwasyon. Maigsi na yung panahon, pero ang budget ay may problema pa dahil malayo sa original na gusto ng Malacanang yung budget for ngayong taong ito, 2025, kumpara dun sa version ng Bicameral Conference Committee na mas malaki nga yung budget ng DPWH kaysa educational sector. Delikado yon, unconstitutional yon. Pero hindi pinirma ng Pangulo, ibinalik ang mas malaking pondo sa education sector sa pangunguna ng Department of Education. Kaya walang ground yan para sa paglabag sa saligang batas. At higit sa lahat, sa napakaiksing panahon, halos 1 linggo lang, nabusising mabuti ni Pangulong Marcos kung ano yung tama at mali, ano yung isiningit at hindi doon sa budget. Kaya nagulat yung economic manager, bakit alam ng Pangulo yon? Nakalimutan yata ng mga economic manager ng Pangulo na si Pangulong Marcos ay dating congressman, dating senador, kaya alam niya yan. Kaya nga sabi ni Secretary Bersamin, napakatalino ni Pangulong Marcos. Nagulat siya sa napakakapal na libro ng budget na yan. Inalaman ng Pangulo kung ano yung tama at mali. Maliban sa kailang mga recommendation, ay nagdesisyon, ito yung dapat iibito natin, ito yung dapat aproban, ito yung dapat gawin. Ang galing. Ayan mo yung leadership ni Pangulo. Hindi po ako spokesman ng Malacanang. Inire-relay ko lang sa inyo
yung mga nangyari nung nakaraang taon 2024 at ngayon 2025 ay na nga po. Pumabor at ikinatuwa ng liderato ng Senado ang ginawa ng Pangulo. Pero meron pa rin sektor na nagsasalita, pakonsuelo na lang daw. Kasi ang iso naman na sinasabi ng pakonsuelo lang ito ay dahil dun sa PhilHealth. Alam nyo kasi ang PhilHealth ay corporation, government-owned control corporation. Insurance yan. Ang pera dyan na malaki ay galing sa mga member ng PhilHealth, sa pribadong sektor at sa gobyerno. Kasi PhilHealth para sa lahat yan. Maliban dun sa budget na ibinibigay sa PhilHealth under Universal Health Care Program, Universal Health Law, yung batas na pinagtibay ng 2019. So, ayan po yan. Kaya dalawa yung budget niyan eh. Ang sabi ng Pangulo, kayang gampanan ng PhilHealth sa kanilang sariling budget, galing sa mga member, galing sa kanilang investment, kung anong pangailangan pangkalusugan ng mga Pilipino. Kung merong subsidized galing sa gobyerno, hindi kailangan ng ganong kalaki. Ayun. Kasi mas nilagay ng Pangulo ang malaking pondo sa education at sa Department of Public Works and Highway. Halos parehong trilyon ang budget. Lamang nga lang ang education sector kasi yun ang sinasabi ng saligang batas. Ganun po ang nangyari. At ang isa sa napagtataka, kung yung Senate President ay nagpahayag ng suporta at walang pagtutol, papuri pa nga ang ginawa sa pagpirma ng Pangulo, ang kapansin-pansin po yung Speaker of the House at ibang congressman, lalo na yung member ng BICAM at Committee on Appropriations sa Kongreso, tahimik until now. Wala kang madinig na ikinatuwa nila or tumututol sila. Pero yung iba doon, kasama doon sa nagtestigo doon sa signing, nandun pa nga si Speaker, tsaka Senate President, kasi SOP yan. Pag may batas na pipirmahan, nandun ang Senate President, House Speaker. Pabor man sila hindi sa batas, kailangan nandun kasi sila yung testigo, sila yung witness sa pagsapirma at ibang mambabatas. Ganun po ang nangyari. Kaya dito, sa budget na ito, na yung iba hindi gaano nakaka-interest, pero mahalaga ito dahil ito yung kinabukasan natin ngayong 2025, para sa akin bilang political blogger, bilang broadcast journalist at bilang Pilipino nagbabayad ng buwis, tama yung desisyon ng Pangulo. Pinanindigan niya yung pabor sa nakakarami, hindi lang pabor sa kanyang kaalyadong politiko. Katunayan, inilaglag niya ang kaalyadong politiko dahil yung isiningit, insertion, binito ng Pangulo. Hindi biro yung 179 o 194 billion na binito. Ang laking pera noon. Ang daming project noon. Pag ginawa yung mga project na yun sa kanilang mga distrito, sa kanilang probinsya ang pinapaboran ng mga politiko, malaking boto yun. Magpapanalo sana yun na congressman, party list o senador. Pero sinakripisyo ng Pangulo. Sandali, hindi yan ang original eh. Kahit meron kayong power to amend o realignment, pero yung dagdagan nyo yung mga original na pondo at na proposed budget at bigyan ng pansarili sa tingin nila na hindi para sa lahat, hindi pwede. Kaya tama yung ginawa ng Pangulo. Dapat maintindihan po natin lahat ito ng mga Pilipino. Kalimutan natin ang politika pag pera. Dahil yan ang magiging gabay para sa taong ito ng lahat ng mga Pilipino dito sa ating bayan. Pero sinasakyan ng mga politician, sinasakyan ng ibang sektor for publicity only. Please like and share. Wala